bigla na lang gumising ako ng hating gabi, nakikipag-usap ako sa sarili ko. Sayang yung sana hindi ito masira. Ilagay ko ulit sa rep, tapos painitan ko ulit. Tapos yung crush ko, gwapo siya. Sobrang gwapo niya. Sobrang gentleman. Tapos, nag-college ako ng nursing sa GMIF. May crush ako doon ang pangalan niya. Akala namin bakla siya kasi sobrang friendly niya sa babae. Pero, hindi pala. Talagang gentleman din siya. Binaka first year ko. Nursing yung course ko. Nag-shift ako sa medtech. Hindi ko alam kung pinursu ba niya yung nursing. Hindi ko alam. Baka. Then after ko mag-graduate ng high school 2017, nag-college ako ng nursing ng 1 semester. After ng 1 semester, nag-stop ako ng almost 3 years. So, nung nag-stop ako, wala na akong contact sa mga classmate ko noon sa nursing. Hindi ko na alam kung nangyari sa kanila. Isa lang yung contact ko, isa lang. Si Aliyah. May asawa na din siya. Napangasawa rin niya, yung kaklase namin dun sa GMIF na nursing. And then, fast forward, nag-college ako. Nung nag-take ng mid-take, ang crush ko, dalawa. Si Choco, yung classmate ko. Kasi irregular ako that time kasi di ba nga transfer ako, nag-stop ako from nursing. Nung nag-enroll ako naman paniti, irregular ako. Yung kaklase ko na junior ko, syempre close ko sila din. Nung pumupunta, minsan nagla-lunch kami sa bahay nila. Sa Ninoy. Sa Pilot. Sa Marawi. Yung kuya niya, kaparkada niya si Choco. Yung school kasi ni na Choco, malapit lang doon sa bahay ng friend ko. So, pag nagla-lunch sila, doon sila nagla-lunch sa friend niya. Friend niya, which is kuya ng friend ko. Doon kami nagkita, yung parang, yung ganun. Crush ko siya, tapos nagsasayaw-sayaw siya. Inong high school, nagsasayaw-sayaw din ako ng mga hip-hop. Imagine mong pes na ito, nagsasayaw ng hip-hop. Magaling ako magsayaw ng hip-hop dati, Siguro kung may mga friend ako may mapapanood to, mag-agree sila. Ang tagal ko siya naging crush, pero mula lang nakita ko siya, 2011, hanggang nag-graduate ako, crush ko pa rin siya. Pero di niya ako bet. Di ko naman siya inaanong juwain. Hindi naman pwede yun. Lang. Pero napapansin niya ako kasi alam niya kasi crush ko siya. Pero may girlfriend siya that time. Kaya hindi ko na hirap na. Sayang yung kanin ko. Kita. Pero I cannot. Nasusuka ako. Itapon ko yung kanin tas yung hotdog. I-ref ko. Sayang eh. And then, after ko mag-college, may crush pa ako na isa. Yun, first si Choco. Pangalawa nakalimutan ko yung name, pero anak siya nung may-ari ng school. Bata pa yun. Siguro mga 5 years older ako. Pero, yung school namin ng college, girls school. So, syempre, sila yung may-ari ng school. Sila nagtatambay doon kasi may court doon. Court na pang basketball at saka pang tennis, volleyball. Pwede siya pang volleyball sa may court. So, silang nagtatambay doon. So, yun. Nakalimutan ko yung name niya. Crush ko yung dati sa school. Pero bata pa yun. Lang yung paghahinangaan lang. Hindi naman crush na jujuwain. Hindi. No. Nung nagpunta ako ng Saudi, wala na ako masyadong crush kasi busy ako sa work. Ipon. Tapos ngayon, may crush ako. Crush lang. Dati ko pa siyang kilala. Kasi dati na kami nagka-chat, pero lang yung very, very light lang. Yung palang, ganito ka pala. Ganun lang. After nun, di na nasundan. Tapos, naalala ko, nakwento niya sa akin, hindi siya nag-work dati kasi yung father niya bedridden, tapos siya nag-aalaga. Yun na naalala ko na nakwento niya. Tapos, after that, di na kami naka-chat. Tapos ngayon, friends pa kami na sa Facebook hanggang ngayon. Nakita ko, nag-work na siya sa Navy. Nakapasok siya sa Navy. Dito sa Philippine Navy. Tapos sabi ko, gara naman Philippine Navy. Yun, crush ko yun. Yun lang. Sino pa bang crush ko? Ang gagawin ko, hugasan ko to. Tapos try ko makatulog. Feeling ko hindi na makatulog nito. Baka mamayang tanghali na makatulog. Ito na. Ang pinaka magandang balita ko is tinatamad ako mag-study. Yun na yun. Pero I have to. Kasi ang kapal ng babasahin kong libro. Goodbye for now. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tatapos ko lang mag-pray ng asar. May pinost ako sa TikTok about life ko.
about me being a divorcee. Ay. Tapos yung comment, yung realization, parang nag-flashback lahat ng mga pangyayari. Parang gusto ko siyang ikwento, pero parang hindi ko kayang ikwento. Hindi ko kayang ikwento dahil masakit. Hindi yun ang reason. Yung parang hindi ko siya kayang ikwento kasi hindi ko pa siya kayang pag-usapan. Ganun. Baka next time. Nakakalungkot lang na marami palang tao na may pinagdadaanan sa marriage. Tapos, yung pinipilit na lang nilang hindi maghiwalay dahil sa mga bata or dahil nakadependent sila sa asawa nila. Yung ganun. Kaya ako wala ako sa sitwasyong ganun. Pero, feeling ko, kaya hindi ako makareply ng ganito dapat. Pero, feeling ko, if ako yung nasa ganun ako, yung magdi-divorce kaya tas may mga anak, feeling ko mas mahirap kaysa sitwasyon ko ngayon. Kasi ako nag-divorce ako pero wala kaming anak. Yung isa pang reason ng nag-comment, parang sabi niya, nakadependent daw siya sa asawa niya. Yung parang simula nung ikasal sila, hindi na siya nag-work. So ngayon parang kung makihiwalay siya, feeling na mahihirapan siyang mabuhay kasama ng mga anak niya or anak niya. Kasi nga hindi na niya na-try mag-work simula nung matagal na silang kinasa, parang 10 years ago. Diba? Parang ang hirap. So, ako kasi wala naman kaming anak. Tapos, ako may trabaho naman ako. Kumbaga, nung nag-divorce kami, syempre, natural, masasaktan ka emotionally. Pero yung mabilis ko siyang na-overcome. Hindi na-overcome, pero mabilis ko siyang na-process kasi wala akong iisipin na anak. Wala akong iisipin na parang hindi ko kaya mabuhay nang wala siya kasi paano ko mabubuhay? Di naman ganun kasi dati pa nag-work naman na ako, yung ganun. Pero yung nasasaktan ka na sa mga memories. Kaya naisip ko kung nasaktan ako nung nag-divorce kami, dahil nga, naghiwalay. Ano pa kaya yung magdi-divorce na may anak? Or yung isa pang reason ni ma'am na nakadependent talaga siya sa asawa niya. Diba ang hirap? Mahirap na nga yung wala kayong ganun eh. Ano pa kaya kung meron kayong diba? Lalo na yung mga anak. Ang hirap. I cannot. Ito na naman si I cannot. Pero, hindi ko siya ma-explain. Baka next pag-usapan natin yung divorce. Wala naman ako masyadong masasabi kasi hindi naman ako masyadong maalam sa Islam. Pero ang na-advise ko lang sa isang nag-comment, sabi niya, gusto na daw niyang bumitaw kasi siya, Catholic siya? Catholic ba yun? Nasa ibang religion siya tapos yung asawa niya Muslim. Parang, yun nga, 10 years na silang kasal pero gusto niya bumitaw. Tapos sabi ko, huwag kang padalos-dalos, makipag-usap ka muna sa parents mo at saka sa parents ng lalaki, sa may matatanda sa inyo. Makapag-usap muna kayo, sabihin, mag-heart to heart talk kayo ng husband mo. Pero, if nasasacrifice na yung mental health mo, emotionally, physically, yung mga ganun, wag na. Sa akin lang hindi ako nag-aano about Islam, sa sarili ko lang. Kung ako yun, hindi ko isasacrifice yun. Kasi ayoko yung mabuhay ako araw-araw. Imagine mo araw-araw kang gumigising pero hindi okay yung pakiramdam mo. Parang siguro yung iba kayang gawin yun. Yung magtiis. Pero kung mababaliw ka na, yung iyak ka na, yung hindi mapanatag yung loob mo. Hindi ko alam kung ako yun, hindi ko kaya yun. Baka mabaliw ako. Baka bigla na lang gumising ako ng hating gabi, nakikipag-usap ako sa sarili ko. 'Di ba? Pero divorce is not always an answer. Never siya naging answer sa paghihiwalay sa problema ng mag-asawa. Never, lalo na sa Islam, hindi. Yun ang pinakamasamang dapat gawin ng mag-asawa, divorce. It's a big no. Pero may mga circumstances na kailangan i-consider. Ay. 4 PM na wala pa ako nasa study. Kanina pa ako nagsasabi mag-study ako. Bukas papasok na naman ako. Walang study.
Ayun na lang. Yun lang. Next time natin pag-usapan yung about doon. Assalamualaikum. Goodbye for now.